Ito ang buhay ko sa barko. Maaga akong gumigising para makapag-prepare sa aking trabaho. Marami kasi tayong kailangang tapusin ngayon. Pero sadyang ganito na talaga ako. I want to make sure na matapos ko ang aking mga trabaho on time at walang aberya. So ready na ako, nakaligo na ako at naka-uniform. Ganito pala ang kulay ng uniform namin, puti. Palabas na ako ng kabina ko niyan. At syempre bago magtrabaho kailangan nating kumain. Ito pala ang breakfast namin ngayon, sunny side up egg at corned beef. Meron din pala kaming noodles. Kailangan talaga naming mga marino na mag-breakfast para may lakas kami sa buong araw na trabaho. At syempre dapat masustansya din ang aming kinakain. Abangan nyo ang aming lunch at dinner. Alas 8 pala ng umaga ang start ng aming trabaho. Sa oras na to nagkakaroon kami ng toolbox meeting. Dito ko nilalatag ang mga trabaho na kailangang gawin sa buong araw. At lahat ng trabahong ito ay iniisa-isa namin at masusi naming pinag-aaralan at pinag-uusapan para matapos on time at safely. Bilib ako sa mga kasamaan ko dahil very responsible sila. At syempre masaya din silang kasama. Yan ang susi para maging successful ang isang team. Pagkatapos ng toolbox meeting ay diretso na ako sa aking trabaho. Dito kinukumpleto ko ang mga permits na kailangan para sa mga trabaho na gagawin namin sa araw na ito. May mga daily records din akong ginagawa. Kasama na talaga sa pagiging opisyal ang mga papeles. Lahat ng dokumento ay dinodouble check ko para wala akong makaligtaan. Marami kasing paparating na inspection. Mas stricto ang inspection pag nasa tanker ka. O siya, marami na tayong nagawa kaya time out muna. Oras na ng merienda sa barko. Ito pala ang merienda namin, krusan. Freshly baked yan. I-check din natin kung anong meron sa ref. Meron tayong juice, meron ding soft drinks. Ikaw na lang bahala pumili. Meron din palang yogurt. Tara, magmerienda na tayo. Kayo dyan, anong merienda nyo ngayon? Pa-comment down naman dyan kung anong handa ng mayor ninyo. Sa oras ng kapehan ay nagsisilabasan din ang mga marites. Dito kami nagkukwentuhan at nagsishare ng mga balita. Pagkatapos ng merienda ay balik trabaho na ako. Dito kaharap ko ang dalawa kong computer. Ang isa ay para sa kargada at ang isa naman ay para sa mga papeles din. Marami din kasi akong kailangang i-update dito sa computer. Tulad ng mga reports para sa office. Oops, may napadaan. Si Roland pala ito. Shout out sa mga taga-Bicol. Hindi lang pala papeles ang ginagawa ko dito. Kailangan ko ring lumabas sa deck para i-monitor ang progress ng trabaho. At dapat naka-proper PPE din ako dahil very hazardous ang pupuntahan ko. Ito pala ang trabaho nila ngayon, chipping o pagkatok ng kalawang. Hindi talaga maubos-ubos ang kalawang sa barko. Pagkatapos kong mag-ikot ay mag-e-exercise muna ako. Kailangan din natin ito para maging healthy ang ating pangangatawan. Kahit 30 minutes lang, okay na yon basta araw-araw. Yan, tapos na akong mag-exercise. Time for lunch naman. Ito pala ang available na lunch namin. May iba't ibang salad at may pritong isda din. Kumuha din pala ako ng strawberry. Tara, kain tayo. Wala muna tayong rice ngayon dahil nabalitaan kong blockbuster ang ulam namin mamayang dinner. Putok-batok daw, sabi ng reliable source. Kaya kaunti lang ang kinain ko ngayon. After lunch ay balik trabaho ulit ako. Walang katapusang papeles, di ba? Aside sa pagiging cargo officer ay security officer at medical officer din ako sa barko. At ito na ang pinakahihintay namin, it's dinner time. Ito pala ang handa ng mayor namin, lechon belly. Mahusay talaga tong chief cook namin. Siguradong mananaba lahat kapag hindi nagdisiplina sa pagkain. Grabe oh, napaka-juicy. At syempre titikman ko agad. So ito pala ang dinner ko ngayon. Aside sa lechon belly ay may tom yum soup din ako. Mabuti na lang at may Mang Tomas dito sa barko. Isa kasi ito sa pinakapaborito kong sausawan dyan sa Pinas. Lalo na pag lechon ang ulam. Pagkatapos kong kumain ay mag-duty na ako sa bridge. Required kasi ng company na mag-duty ako twice a week. Kaya naman mapapalaban tayo sa navigation. Tamang sipat-sipat lang ako dyan. Ito pala ang bridge na tinatawag. Kumbaga dito ang control ng navigation. Marami ding equipment dito na makakatulong sa isang navigation officer habang nagko-conduct siya ng navigational watch.
Medyo hindi maganda ang panahon ngayon, pero kaya pa naman, no worries. Meron din kaming halaman dito sa bridge, so consider din kaming mga plantito. Kaya dilig-dilig lang pag may time. Meron palang pahabol si Mayor na dessert, banana cake with cream cheese. Ito, first bite para sa inyo. Bago pala matapos ang duty ko ay kailangan kong gumawa ng logbook. Dito nililista ko lahat ng events na nangyari sa barko. Ito na pala ang huli kong trabaho sa araw na to. At sa wakas ay makakapagpahinga na ako. Survive na naman ang isang araw. Ngayon, time na para mag-relax. Isa sa recreational na activity na ginagawa ko sa barko ay manood. Bago ako sumampay, nagda-download na ako ng mga movies at documentaries. Ito kasi ang mga paborito kong panoorin. Isa rin sa ginagawa ko after ng trabaho ko ay mag-internet. Ito ang time para makipag-communicate sa family and friends. Very vital ito para sa mga seaman, lalo na pagdating sa mental health. Kaya plus points ang mga kumpanya at mga barko na may internet sa aming mga marino. Pagkatapos kong mag-internet ay time to rest na. Medyo inaantok na rin kasi ako. So usually about 10 o'clock ako natutulog. Enough na sa akin ang 8 hours. At dyan nagtatapos ang buong araw ko sa barko. This is to give you an idea. So yun lang guys, share ko lang. Please don't forget to like and follow my page. Thanks for watching.